You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Thank you so much, Pastor Dennis. Palakpakan naman po natin yung leadership ng Victory Baliwag. Maraming salamat through the leadership of Pastor Lloyd Anobas. Eksaktong-eksakto dahil yung series natin, it's called, again, Love the City. And I know for many of us, before we just proceed to this, alam niyo po ba, isa sa mga bagay na hinahangaan ko sa Victory Baliwag? Meron. Tanungin niyo kung ano. Yung isang bagay ay wala silang tigil to really make disciples. And nabalitaan ko, meron silang ginagawang discipleship day sa munisipyo ng Bustos. At kung meron kayong mga kamag-anak sa Bustos, alam niyo po, nakakatuwa. And because of their leadership, na-inspired po kami yung mga taga-District 3. At kaya po ngayon, we will be starting also our Victory San Ildefonso doon po sa isang mall sa lugar po ng San Ildefonso. So kung meron po kayong mga kamag-anak, kung meron po kayong mga kaibigan around the area of San Ildefonso, you can also invite them. Starting on September 1, we will be starting our discipleship day doon po mismo sa mall. Kamukha po nung ginagawa natin dito. Kaya marami po tayong kasamahan, meron po tayong mga kaibigan at kapatid galing sa San Rafael dahil gusto nilang makita paano ba pag-set up na namin sa mall dahil time will come, by next month, we'll be doing the same thing. So ibig sabihin kung ano yung nangyayari dito sa Baliwag, we're just doing the same thing sa ibang location lang. And again, it's an exciting time dahil marami sa atin, bakit ba natin kailangan ipagpatuloy ito? Bakit ba kailangan natin mag-plant ng churches? Bakit ba kailangan masaturate natin yung probinsya ng Bulacan? Isa lang po yung ibig sabihin nun. Dahil God gave us the burden and even the desire to love our city. Sino dito, mahal mo yung lugar mo? And sana, di ba, hindi lang by words, even by actions. I remember there are times, sino dito pinanganak ng year 1990s o mga 90s? 90s people, 80s. Most likely, ito yung lugar na naalala nyo pa tong commercial na to. Mamaya, babasahin natin to. Ito yung commercial na for many of you, hindi ko alam kung familiar pa kayo, pero sa mga edad na pinanganak ng 2000, hindi nyo na alam to. Ang pinaka-highlight ng commercial na to, yung statement na walang ganyan sa States. Naalala nyo pa yan? It's a commercial of a fuel company. Hindi ko na iba-branding dahil akalain nila it's a promotion, hindi po. Pero yung idea nito, sinundo niya yung nanay niya sa airport, di ba? So pagkasundo niya nung nanay niya sa airport, habang bumabiyahe sila, ang nangyari, bigla silang nalubak. Di ba pag nalubak ka, ano una pumapasok sa isip mo? Oh, nasa Bulacan na tayo, di ba? Parang nasa isip niyo ba yon? Sana wag naman. Pero imagine niyo, nung commercial na yon, ang sabi ng nanay niya, nung nalubak sila, walang ganyan sa States. So habang bumabiyahe sila, nalubak sila, biglang may humintong jeep sa harapan nila. So hindi ko alam, Pastor Dennis, baka nasa Manila to, baka sa Caloocan, doon maraming jeep eh. So biglang huminto yung jeep, kinat sila, sabi ng nanay niya, walang ganyan sa States. Sa panahon natin, hindi lang jeep na ang nangkakat ngayon, madami na. Diba? Yung iba, e-jeep. Yung iba, e-bike. Sino dito? You are proud. E-bikers kami. Pero sana walang ma-offend. Not discriminating, but again, this is what is happening to the Philippines today. And the last thing, diba, na-traffic sila sa EDSA. And sabi ng nanay niya, walang ganyan sa States. And many of us, to redeem this, pagdating nila ng bahay, na-meet nung nanay yung family, then sabi nung anak niya, alam mo, Nay, walang ganyan sa States. Kasi yung pamilya mo nasa Pilipinas. And the reason why I am sharing this, alam niyo, no, minsan yung Bulacan, pinagtatawanan natin pag tinawag na Lubacan. Minsan, yun yung senyales eh. Pag nagtatrabaho ka sa Manila, pag nakatulog ka sa may UV, sa bus, pag nalubak, Bulacan na to. Nagigising na yung diwa mo eh. Yun na yung alarm mo. And again, minsan nakakatuwang pag-usapan. Tama? Pero I remember, when we were students, nung mga estudyante pa tayo, sino sa inyo naalala nyo pa yung ganito? Yung ating dinideklara na Panatang Makabayan. Ang kauna-unang statement, Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. These statements are just pure words. Kasi if I will ask you today, gaano mo ba talaga kamahal ang Pilipinas?
Marami yung magsasabi, mahal ko yung Pilipinas, willing ako mamatay para sa Pilipinas. Pero marami sa ating mga Pilipino, sinasabi nating mahal natin yung Pilipinas kapag merong nanalo ng medalyang ginto. Nanalo si Carlos Yulo. Pilipino kami, proud kami dyan. Nanalo si Manny Pacquiao for how many times sa boxing, sinasabi natin, Pilipino ako, I'm proud to be a Filipino. Nanalo yung Gilas Pilipinas, proud akong Pilipino ako. Pero minsan, nagkaroon ba ng kurot sa puso mo pag may mga taong nagsasabi ng hindi maganda para sa lugar na kinabibilangan mo? Let's for example, Philippines. O paliitin natin, Bulacan na lang. O mas paliitin natin, Baliwag na lang. Pag may nasasabi ba yung mga tao, sa Baliwag, yan yata yung sentro ng lubakan. Pagbaba mo ng flyover, ramdam mo na agad. Para kang umaakyat ng hagdan, pero hindi ka talaga umaakyat, umakaldag ka lang. Meron bang ganon? Anong nararamdaman mo? Kasi if you love something, if you love someone, if you're hearing a negative statement or comments, nasasaktan ka, di ba? Sa mga may asawa, pag may narinig kang negative na may binabanggit yung ibang tao sa asawa mo, anong nararamdaman mo? Tama yan, di ba? Ganagano mo? Oo nga, ganyan siya. Pero sana hindi, di ba? Kasi ikaw yung unang nagmamahal eh. Kaya yung goal ng series natin, as we love our nation, as we love this city, masabi natin that time will come, we will be having the heart to bring change sa ating lugar. Kaya yung series objective po natin, pag binasa po natin, at the end of the series, our congregants will not just be informed, hindi lang malaman, but for us to be the positive change agent. Yung mga agent, ito yung kamukha nila James Bond. Merong misyon na kailangan gawin. Ito yung kamukha nila Tom Cruise. Tignan mo yung katabi mo kung karapat-dapat bang maging agent yan. Yung iba sinabi, opo, ahente po to, real estate. And again, it's not bad. Pero there's also have the mission, tama? At yun yung gusto nating i-address ngayong hapon na to. We will be talking about this, and this is the foundation of this series. Etong unang linggo na to, ang magiging motivation natin, why we wanna do this, loving the city or loving our province. Dahil at the end of the day, kung wala tayong gagawin, meron pong isang statesman. One of his statements, sabi niya po, evil triumphs when good men do nothing. According to Thomas Jefferson, a statesman, a leader of a nation. Sabi niya, kaya naman nagtatagumpay yung mga masasamaang pag-iisip, yung mga may masasamang balak, dahil yung mga mabubuting tao na kamukha nyo, walang ginagawa. That's why, walang pumipigil sa kanila, kaya yung mga kontrabida, patuloy na nagtatagumpay. And that's our job. Minsan I realize, we're having a conversation ng asawa ko. Sabi ko, alam mo minsan yung kasalanan, sinasabi natin, may kasalanan ka kasi minagawa ka na hindi tama. Pero if we will think about it ng mas malalim, marirealize mo, madalas may kasalanan din tayo dahil wala tayong ginagawa. Na dapat meron tayong ginagawa. Are we getting that? That's why evil triumph when good people do nothing. That's why we wanna address these things. Paano po yun? Napakahirap naman yan kasi pag naging mabuting tao ka, lagi kang naaapi. Pag naging mabuti ka sa kapwa mo, inaabuso ka. Pinagpe-pray mo yung mga tao pero pinapersecute ka. And many of you experience that. Kaya nga minsan, tutulong pa ba ako o hindi? Parang minsan pag ginawa ko, naaabuso ko eh. And again, one thing that I want to emphasize to everyone, ito yung isang bagay na hindi na natin maiaalis sa puso natin. The time that you encounter Jesus, the moment that you experience His love and grace, time will come, hindi mo mapipigilan yung nararamdaman mo, that you will be having the heart for other people as well. Kaya minsan, tumutulong ka na. Minsan, unti-unti nababago yung puso mo. There are times, dati yung puso mo, bato, ngayon lumalambot. Naiiyak ka na sa mga taong nawawasak ang buhay. But here's one of the familiar statement na gusto ko pong ikwento sa inyong lahat. How many of you are familiar with this? Mamaya, nalaktawan ko lang. Pero look at this. How many of you are familiar with that statement? Diba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. And many of us
Naging payo na natin to minsan sa ibang tao. Pag nahihirapan ka sa buhay mo, huwag ka mag-alala. May awa ang Diyos. May mga time na naiisip mo, basta manalangin ka, maaawa din yung Diyos sa kinalalagyan mo. But this afternoon, I want to break that perspective. Because in reality, hindi awa lang yung binigay ng Diyos. Dahil kung awa lang, Pastor Dennis, yung binigay ng Diyos, kaya ko rin kayong bigyan lahat ng awa. Dahil kaya kong maawa sa mga taong nandoon. Kaya kong maawa sa mga taong nasa labas ng mall na to. Kaya kong maawa sa mga nakikita ko sa social media. Pero sa ang Diyos na sinasamba natin, hindi lang awa binigay. Meron siyang ginawa. At yun yung gusto natin pag-usapan. Because what the Bible is saying, if the righteous people will continue to lead, this city will rejoice. Hindi lang awa, may kailangang gawin. Pero bago tayo may gawin, at yun yung pag-uusapan natin to the second week and to the third week of this series, the first week that we want to understand, ano ba yung ginawa ng Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin? In short, hindi lang awa yung binigay. In short, merong sakripisyo, merong ibinigay para masabi niya na siya ay tunay na nagmamahal sa ating lahat at kanyang kinukumpleto at tinutupad ang mga pangakong binitawan niya. At yun po yung gusto natin pag-usapan ngayong hapon. And as we open this series, can I just invite everyone to stand up? We'll be reading the Word of God. And please open your Bible in Deuteronomy chapter 7, verses 6 to 11. If you have your Bible, Victory Bible with you, you can open it on page 87. Babasahin po natin, verse 6, on the top right corner of your book, of your Bible. Sabi sa verse 6, sabay-sabay po nating basahin, for you are a people holy to the Lord your God, and the Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession, and out of all the peoples who are on the face of the earth. And it was not because you were more in number than any other people that the Lord set His love on you and chose you, for you were the fewest of all peoples. And in verse 8, but it is because the Lord loves you and is keeping the oath that He swore to your fathers, that the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, the king of Egypt. And in verse 9, know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments to 1,000 generations, and repays to their face those who hate Him by destroying them. And He will not be slack with one who hates Him. He will repay him to his face. And last verse, verse 11, you shall therefore be careful to do the commandment and the statutes and the rules that I command you today. Let's take this time to pray. Panginoon, maraming salamat for your word. And thank you for reminding us, God, that all of the things that we're enjoying today came from you. And the reason why we can continue our lives today, it's all because of your grace as well. So Lord, I pray that you will open our hearts and even our minds so that we may clearly understand kung ano man yung mga bagay na gusto mong iparating sa amin ngayong hapon na to. Lord, thank you for your goodness and faithfulness, God. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po tayo. Maraming salamat po for reading the Word of God. And going back, yung story na binasa natin, ang starting point nito para mas maunawaan natin yung Deuteronomy. Kasi this is part of the first 5 books of the Bible. At marami sa atin, when we're reading the first book or the first 5 book of the Bible, ito yung part na minsan ang hirap unawain. Ang hirap intindihin. In short, ito yung medyo nakakaantok dahil ang daming mga words, ang daming mga, sabihin na natin, context na parang, bakit niya biglang nabanggit to? Saan nang galing to? That's why pag binabasa niyo po itong mga books na to, sobrang importante na maintindihan natin yung kabuuan ng storya. Ano ba yung kabuuan nito? Let's jump on the way God created things. God created the heaven and the earth, very good. Ibig sabihin, sobrang perfect. But suddenly, nagkaroon ng kasalanan. And then because of that sin, yung mga Jews or yung mga Israelites ay naging slave ng Egypt. So, ginamp ko na lang. And that's the pinaka-highlight naman. So, during that time, they're living under the leadership of Egypt.
And time will come, makikita natin, lumabas yung pangalan ni Moses. Moses is leading the Israelites na makalabas ng Egypt. So after that, nakalabas sila ng Egypt, hinati ni Moses or ni Lord yung dagat sa pamamagitan ni Moses at napunta sila ng wilderness. Napunta sila ng desert. And that time, ideally, the Bible is saying, hindi sila tatagal sana ng 1 taon sa wilderness. Maybe it's just less than or around a month. Pero pag binasa niyo yung Bible, yung mga Israelites ay inabot ng 40 years in the wilderness. And some, they are calling it the 40 years of wandering. And during that time of 40 years and wandering, hindi nawala sa kultura ng mga Israelites na magreklamo sa Diyos. Hindi nawala sa puso ng mga Israelites na mag-complain sa Diyos. Until such time, God asked Moses, Moses, magpadala ka ng mga spies, then ispay nyo yung land of Canaan. Wherein, nandun yung promised land. And merong mga tao doon. Then dumating yung 12 spies, nakita nila yung lugar, and dumating yung pagkakataon, nakita nila may mga higante sa lugar na yon. Kaya nung pagbalik ng 12 spies, yung 10 gusto nang mag-back out. Yung 2 lang yung nagsabi, kahit higante yung mga yan, dahil tapat ang Diyos sa mga pangako niya, mangyayari pa rin yung gusto niya. And that is Joshua and Caleb. So Joshua and Caleb, in this story, sinabi nila, hindi, mapapasa atin yan dahil ipinangako ng Diyos. Pero merong mga tao nag-complain. Saan natin makikita yon? Numbers chapter 14. Basahin po natin. Sabi ng verse, then all the congregation raised a loud cry. Umiyak sila. Ito yung mga Israelites na nagre-reklamo. Sabi nila, they wept at night and all the people of Israel grumbled against Moses and Aaron. Si Moses yung kanilang leader that time. Sabi ng congregation, would that we had died in the land of Egypt or would that we had died in the wilderness. Sabi nila, baka mas mabuti pang nasa Egypt na lang kami. Kasi sa Egypt kung mamamatay kami, okay naman eh. Ba't dinala mo pa kami dito para lang mamatay sa desyerto? At hindi lang doon huminto. Sabi ng mga Israelites, why is the Lord bringing us into the hand or into this land to fall by the sword? Bakit kailangan tayong palayain ng Diyos para lang ba ibigay sa kamay ng mga kaaway natin? So are you getting the picture? Pinalaya ka, sinagot ng Diyos yung panalangin nyo, but in the middle of the journey, meron ba dito gusto mong bumalik sa dati mong buhay? Pinalaya ka na ng Diyos minsan sa problema mo sa pagsusugal. Tinanggal ng Diyos yung mga utang mo. Sinagot ng Diyos yung panalangin mo na magkaroon ka ng panibagong pag-asa. But at some point, naiinip ka. Lord, tataya na lang ako. Konti lang naman eh. And you're trying to go back to your old life. And this is the same thing. In the middle of the journey, bago sila makarating ng promised land, etong mga Hudyo, nagre-reklamo sila sa Diyos, sana binalik mo na lang kami ng Egypt. And God asking Moses, sabi ni Lord, how long will these people despise me? Gaano karaming pagkakataon, nakakamuhian, na magagalit yung mga tao sa akin, mabuti lang naman yung ginawa ko para sa inyo. And the reason I'm sharing this, because many of us, we are like the Israelites. How many times na pinagaling ka na ng Diyos sa karamdaman mo? Example na lang, high blood. Pero hindi mo matiis yung dati mong buhay na kumain ng chicharon. Sabi mo, kukurot lang naman ako kasi malutong eh. Tapos merong pang lechon na nakahanda. But God is saying to you, don't go back anymore. There's no more turning back. Wala ka nang babalikan. Winasak na ng Diyos yung mga Ehipto that time. But yet, you're still doing it and doing it into the point. Dumating sila sa point na they want to rebel against God. Gusto na nilang mag-rebelde. Sabi dito, in spite of all these things, nakita nyo na yung mga milagro eh. There are signs. There are miracles. Pero bakit hindi pa sapat? Bakit hirap na hirap yung mga tao paniwalaan ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos? And that's the question of God. Nasa kalagitnaan ng kasamaan ng puso natin, sa kalagitnaan ng patuloy nating paggawa ng kasalanan, sa kalagitnaan ng pagsuway natin sa Panginoon, ang good news,
Doon sa text na binasa natin in Deuteronomy chapter 7, verse 6, sabi ng Bible, you are still holy in the eyes of God. Pause lang muna po tayo dyan. Bakit importante na kinikwento ulit ni Moses? And again, this is the second reading of the law. During that time, 40 years na po yung inabot. Yung mga taong nakapanood na hinati yung dagat, marami sa kanila wala na. Nag-arise na yung bagong henerasyon. Kasi 40 years na eh. Kaya as we celebrated 40 years here in Victory, as a movement and as a church, yung idea, there will be a new generation of leaders. And nung panahon nila, after 40 years, meron na mga bagong tao na hindi nila napanood paano hinati yung dagat. Na hindi nila napanood kung paano nagpaulan ng tinapay galing sa langit. Kaya yung mga tao, wala silang idea. But again, here's Moses saying things, reminding them again, para bago sila makarating sa promised land, bago sila makatawid, ang mangyayari, maaalala nila yung kabutihan ng Diyos. Na maraming tao nakalimutan na at maraming tao ayaw tanggapin na mabuti ang Diyos. That's why He opened this. Sabi niya, alam niyo ba, kahit na ganyan kayo kadumi, kahit na ganyan kayo kakulit, kahit na ganyan kayo kasama, God still set you apart. You are still holy in His eyes. And yung holiness dito is not just being pure. Ibig sabihin, binukod ka. Yung team natin na set apart, ay pinagpapatuloy natin dito, ibinukod ka ng Diyos for something. At hindi ka niya lang binukod, pero ang sabi ng Bible, the Lord your God has chosen you. Ngayon, marami sa atin, ito po yung bagay na hindi natin ma-appreciate madalas. Dahil minsan iniisip natin, hindi naman enough na pinili ka lang. Dapat merong blessings. At if we will put it in our world today, minsan, hindi naman natin gusto na pinili tayo ng Diyos eh. Mas gusto natin, pinili tayo ng mundo. Mas gusto natin, mas maraming nagla-like sa mga ginagawa natin. Mas gusto natin, mas maraming taong sumusunod sa atin at sumusunod sa mga ginagawa natin. More than going back in the promise that God chose them. Because in reality, during this time, Old Testament yan. But mamaya, dadaanan natin, hindi lang to nangyari ng Old Testament. Even in the New Testament and even today, God still chose those people who go back to Him, who repent and humble themselves and acknowledge that God is their Father. So ngayon, sinasabi ng story, ang daming mga tao, may kasalanan at problema, nagre-rebelde sa Diyos, but yet, God still chose them. Pinili pa rin sila ng Diyos. Na-imagine mo, kahit gaano karumi, kahit makulit at ang term na nga po na sinabi, they are a stiff-necked people. Kahit anong pagsabi ang gawin mo, babalik lang sila sa dati nilang buhay. At yun po yung nangyayari. And again, God still chose them. And that's one thing that I want all of us to understand this afternoon. Na maraming pagkakataon, we failed. Maraming pagkakataon, we fall short. But yet, God still chose us nang walang requirements, nang walang condition. Pinili ka ng Diyos dahil hindi ka lang magaling. Pinili ka ng Diyos kasi gusto niyang piliin ka at mahalin ka at gusto niyang patunayan na kaya niyang punan yung pangako na ibinigay niya sa mga ninuno pa natin. Kaya po yun yung storya po nito. And going back, how many of you here are familiar with this person? Carlos Yulo. Si Carlos Yulo represents Philippines. Diba? Pilipinas. Imagine niyo, no? Bigyan ko lang po kayo ng logic. Nakarating sa Olympics si Carlos Yulo dahil nag-try out siya, may mga competitions ang sinalihan, at nagtagumpay siya doon. Kasi hindi kayo padadala ng Olympics kung hindi ka naman nanalo eh. So ngayon, si Carlos Yulo, nag-champion, and then ngayon, he's a gold medalist. Kaya nga marami sa atin, di ba, paggising mo sa umaga, gumaganon ka na agad? Sino sa inyo makakilala kayo? Yung akala mo natalisod, pero di ko alam kung si Pastor Dennis minsan ba... Pero again, the idea that I want to show to everyone, na pili si Carlos because he was good. Pinili si Carlos to represent the Philippines because he's our best
one of the best that we have. Kaya siya yung pambato natin eh. Pero if titignan natin yung sarili natin, anong karapatan natin, anong may pagmamalaki natin sa Diyos para piliin tayo? Dahil ba magandang lalaki ka, kamukha nung nagsasalita sa harap? Pag taga Bulacan, ganun talaga. Pero hindi dahil magaling ka lang. Hindi dahil mabait ka lang. Hindi dahil mabuti kang tao na ginagawa mo lahat ng dapat mong gawin. At wala kang pagkakamali sa buhay. Again, there's no requirements, there's no condition yung pagpili sa atin ng Panginoon. Hindi tayo kailangan mag-try out. Hindi natin kailangan magpaligsahan. Pero unang bagay, kailangan bumalik tayo sa idea na mahal tayo ng Diyos, wala pa tayong ginagawa. Because ang concern natin sa panahon natin ngayon, ang mga tao, ang tendency natin, we always choose what is the best. Di ba sa dinami-dami ng pagpipilian, titignan mo lahat ng options mo eh. Letter A, letter B, letter C, letter D. Pipiliin mo lagi yung best. Sino dito hindi mo pinipili yung best? Wala naman eh. Kaya nga minsan niisip ko yung asawa ko eh, nagtama siya ng pinili. Sa dami na ng ligaw sa kanya. At yun yung isang bagay, di ba? Napakasarap sa pakiramdam na alam mong pinili ka. Di ba yung parang minsan dumating yung time sa ating mga kalalakihan, Pastor Dennis, pag may niligawan ka, tas ikaw yung sinagot, di ba? Sa dami ng niligawan. Gusto mong gawing gabi yung araw. Gusto mong kunin yung bituin at mga buwan at ibigay sa napangasawa mo. Kasi yun yung pakiramdam ng pinili ka eh. Pero di ba pag ikaw yung na-reject, ang sakit-sakit? But there are times, nagbabalat kayo yung mga tao to show that they are the best for them to be chosen. Pinipilit nilang magpanggap na kahit yung pagpapanggap na yon ang magiging dahilan ng kanilang pagkawasak. Dahil gusto nilang maging best. But again, the reason again, na gusto kong sabihin sa inyong lahat, wala pa tayong pinapatunayan, pinili na tayo ng Diyos. And I hope you are grateful with that. Para mas maintindihan nyo po, no? Ito yung itsura ng Israelites in the desert. This is just some. Na yung mga Israelites na to, yung mga nanay-tatay nila, ito yung ginawa sa desierto in the 40 years of wilderness. Una, they create their own gods. Niligtas sila ng totoong Diyos, pero hindi sila na-satisfy, gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Pangalawa, nagreklamo pa. Ibig sabihin, umuulan na nga ng tinapay, dumating yung pagkakataon, ba't wala kaming makain? Nagugutom na kami. May pagkakataon pa, they're trying to rebel against the authority. They're trying to rebel against the promises of God. And then lastly, they're just abuse themselves for them na ma-fulfill yung kanilang pleasure, which is hindi pleasing sa ating Panginoon. But despite of that, minahal pa rin tayo ni Lord. Despite of that, yung pagmamahal ng Diyos para sa mga Jews, sa mga Israelites, ay nandoon pa rin at hindi nagbabago. Dahil imagine nyo, sino sa inyo, minsan nagpunta na kayo ng Walter Mart? Di ba? Ito yun eh. Di ba minsan nag-grocery na kayo? Sino sa inyo bumili kayo minsan ng delata, pero napansin mo, yung delata, yupi-yupi. Meron ka ba na-experience na ganyan? Ako naalala ko, nung merong time, bumili ako ng gatas. Pag uwi ko, doon ko na-realize, may yupi na pala yung lata. Ang problema, pag na-yupi yung lata at sumingaw, madaling mapapanis yung gatas sa loob. So pagbukas ko ng lata, doon ko na-amoy, hindi na maganda yung amoy. Doon ko na-realize, hindi ito yung gusto ko. Kaya gusto ko nga sanang ibalik eh. Kaya minsan, pag tinitignan natin, pag namimili tayo ngayon, we're always choosing what is the best. Minsan nga, doon ka pa sa likod kumukuha ng stocks eh. Meron ba sa inyo nun? Baka dito, mas matagal yung expiration. Bukas mo lang din kakainin, namili ka pa, di ba? Pero again, the point here, madalas sa buhay natin, we are discanned, that we are broken, that we are crumpled, that we are that product na hindi mabango at kaaya-aya sa Diyos. In short, hindi tayo karapat-dapat piliin. Yung iba, hindi ka naman bibili ng itlog na basag.
Di ba? But despite of that, God still choose Israelites, and even to our times today, all those people who admit that they need God, God chose them. And the Bible is saying that we are a chosen nation, that we are a royal priesthood and a holy nation. We are the chosen people. And that's the promise that we're holding on to. And the first thing that I want to leave to everyone, as I read John 15 verse 16, you did not choose me, but I chose you. Sino dito masasabi mo, hinanap mo yung Diyos kaya natagpuan mo yung Diyos? Again, the Bible saying, maliwanag, hindi ikaw ang humanap sa Diyos. Dahil kung tatanungin niyo ako kung bakit, isa lang po ang sagot, hindi nawawala ang Diyos. Pero tayo ang nawawala at Diyos ang humanap sa atin. That's why the Bible is saying, God chose us and we didn't choose Him. Tayo ang hinanap, tayo ang pinili, hindi tayo ang nag-initiate nito. And the first thing, despite of our brokenness, God chose us. We are chosen while we are broken. Sugatan, in pain, maraming tampo sa buhay, maraming hinanakit, hindi napansin, God still chose you. Gusto mo nang mag-quit, hindi ka satisfied sa buhay mo ngayon, nagko-complain ka sa Diyos, God still chose you. And He loves you. And this is the verse that we read. Sabi sa verse 7, it was not because you were more in number. Because in reality, you were the fewest of all people. Nung panahon po na yan, pag mas marami kayo, mas makapangyarihan yung bansa nyo. And again, hindi makapangyarihan yung bansa nila dahil unang-una, galing sila sa slavery. Unang-una, hindi sila mga nakapag-aral. Unang-una, wala silang sistema unless Moses led them. Kaya there's no, parang sabihin na natin, wala naman talagang dahilan para kayo yung piliin. But despite of their weaknesses, God's favor towards them is still unlimited and without anything na pwede nating sabihin, conditions, or sabihin na natin na ito yung bagay na pwede nating ipagmalaki para piliin tayo. Because all of these things, it's all God's favor towards the unworthy. Hindi tayo karapat-dapat. We are unworthy to be to be chosen by God, yet hindi niya ipinagdamot sa mga Israelites at sa mga taong kamukha po natin na nandito ngayon. At yan yung isang bagay na sana paulit-ulit nating binabalikan. At hindi to one-time thing. This is a covenant. This is a promise. Na kahit pumalpak ka, pwede ka pa rin bumalik sa Diyos. But disclaimer lang, minsan yung intentional na pagpalpak, may kaakibat na consequence. That's why let's be careful of it. And as we read, we are simply recipient of the grace, kaya sana hindi natin pinagyayabang. Sana hindi natin pinagmamalaki. Sana makikita pa rin natin, lahat ng to na i-enjoy natin dahil sa grasya ng Panginoon. I am the undeserving, but yet His love will always be there for all of us. Dito ako kinakabahan, Pastor Dennis, kasi point number 2 pa lang ako, 5 minutes na lang yata. Sige po, punta na tayo, verse 8. Sabi ng verse 8, bakit? Bakit tayo pinili ng Diyos? But it is because the Lord loves you and is keeping the oath that He swore to your fathers. Walang ibang dahilan. Hindi dahil gifted ka, hindi dahil skillful ka, hindi dahil okay ka. Ang tanging dahilan ng Diyos dahil mahal ka niya. At pinangako niya to sa mga tatay at sa mga ninuno natin. That's why as God, He always fulfill what He promised. Hindi siya mukhang tao na kaya niyang magsinungaling. At sabi dito, that the Lord has brought you out a mighty hand and redeemed you from the house of slavery. Moses is trying to recall the situation and trying to, sabihin na natin, ipaalala sa bagong henerasyon na ito yung ginawa ng Diyos. Kaya wag na kayong magtaka. Wag na kayong magtanong. Dahil marami sa atin, we're thinking, yung mga tao nag-failed at akala natin mag-fail din si Lord.
Pag may mga pangako na napako, akala natin yung pangako ni Lord mapapako din. But this time, the Bible is clearly showing to us, itong mga part na to, nagkakaroon tayo ng bagong perspective at pananaw kung sino ang Diyos. Alam niyo ba nung panahon, di ba? Bagong henerasyon na to. Maraming tao, hanggang ngayon, it's still a debate. Ano ba nangyari nung people power? Ano ba nangyari nung panahon na merong pula, merong dilaw, merong asul? Hanggang ngayon, walang maliwanag na kasagutan. Pero maraming lumalabas na sagot sa kaliwa. Ang sasabihin ng TikTok, kasi yan, ganito yan. Maganda yung nangyari nung panahon na to, blah, 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 and so on. Pagdating naman sa Facebook, na-witness namin, hindi maganda yung ganito, ganito, ganon. At nagkakaroon ng conflict, kaya yung mga tao, hindi na alam kung anong paniniwalaan at isinasabuhay kahit wala pang kasiguraduhan. That's why we're encouraging you to go back to those people who witness God. And those people who witness God, that's Moses, that's the apostles, that's the disciples of Jesus who wrote the Bible. Because clearly, sila mismo on their own eyes, they watch it and they observe it and they put it into the scriptures. And they were inspired by the Holy Spirit while writing the Bible. At yun yung isang bagay na may sabihin na natin, mababalikan natin. Bakit? Dahil darating yung pagkakataon, ilang libong taon na ang nagdaan, yung Biblia noon ay yun pa rin yung Biblia ngayon at hindi nagbabago. Pero yung kwento ng World War II, may pagbabago na yan. Yung kwento ng people power, may nagbago na dyan. Bakit? Kasi ang dami na nating sources. Ang tanong, gaano ba ka-reliable iyan? Kaya marami sa atin, we are clueless. Marami sa atin, hindi na natin alam kung ano ba talaga yung totoo. And even in their times, because this is a new generation, wala na po silang basis. At kung hindi man natin alam yung kabuuan, konti lang ang alam natin ngayon. That's why we're encouraging you to go back to your Bible. We're encouraging you to pray because God will surely answer. Not to all the things that we're asking to Him, but the clarification, the revelation, God will gonna give it to us generously. Hindi yun ipagdadamot ng Panginoon. And again, many of us, we are clueless of God's faithfulness. Kaya minsan, hirap na tayong maniwala kay Lord eh. Kaya minsan, nasa kalagitnaan ka, gusto mo na agad mag-give up at mag-quit. Bakit? Kasi minsan sa buhay mo, kaya hindi mo mapagtagumpayan dahil ang bilis mong sumuko at hindi mo mapanghawakan yung pangako na ibinigay sa'yo ng Diyos. Ang worst, wala kang pangakong pinangahawakan. Kaya maraming tao, ito, sabi ni ganito, okay, sige, gagawin ko nga. Sabi nila, huwag ka maligo, ganito, huwag ka maligo kapag ganito kasi pag ganitong panahon dahil hindi nakakatulong yan. Iba-iba na yung ating pinangahawakan instead to go back to the Word of God. Because if I will ask everyone this afternoon, how many of you here, you have the Word, you have a promise coming from God? Meron ka bang pinangahawakan? Kasi kung wala, I am encouraging you to go back to His Word and ask God, Lord, ano yung word mo for me? Dahil ulitin ko, hindi po magkakamuka ang pangako sa atin ng Panginoon. Specifically, merong pagkakapare-pareho, mga iilang bagay because we're part of one church, pero bawat isa sa atin, may iba-ibang storya ang Panginoon. Dahil kung lahat tayo magkakamuka, hindi na natin kakailanganin yung isa't isa. Bakit? Kasi maya, yung pangako ng Diyos para sa Kanya, yun yung makakatulong sa'yo. That's why God wants you to be connected to that person. And vice versa. That's why we need one another. That's why God wants us to be one community. Para maipagpatuloy po natin yung kanilang sinimulan. That's why we need one another. Let's read the verse. Sabi ng verse 9, Know therefore that the Lord your God is God. Ulitin natin. One of the issue ng Israelites nung panahon, ang dami na nilang Diyos-Diyosan. May golden calf sila, meron pa sila mga pananaw ng Diyos, ng mga nasa Egypt, nung kanilang pinanggalingan, na naipasa sa kanila ng mga tatay nila. Kaya ang ine-emphasize ng Bible, huwag ka nang maniwala sa mga Diyos-Diyos na yon. Ang sinasabi ni Moses sa mga tao, yung Diyos na to, na pinapakilala ko sa'yo, wala nang ibang Diyos, nag-iisa lang yan. Kaya during that time, bago sila makatawid ng promised land, nililiwanag to ni Moses para hindi sila masway. Para hindi sila malito, para hindi sila yumabang, para dumating yung pagkakataon na yung gagawin nila doon sa promised land ay kalugod-lugod sa Diyos.
And again, it emphasizes here that the Lord your God is God. Wala nang ibang Diyos. Wala nang ibang pangalan. And again, sabi dito, He is faithful to keep the covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandment to 1,000 generations. Alam niyo ba ganun ka-faithful si Lord sa atin? Whatever that you planted today, the next generation will inherit it. Pag nagtanim ka ng mabuti, the next generation will experience and enjoy it. But not just the good things. Punta tayo sa masasamang bagay. Alam mo, pag di mo inalagaan yung sarili mo at kumain ka ng isang damakmak na asukal, the next generation will inherit it. Kaya nga, di ba, familiar na tayo sa mga sakit na naipapamana? Eh, nakala natin, yung anak ko hindi. Healthy yan, pinag-pray ko yan. If you will not be faithful as well, there are possibilities na mamana nila yon because it's part of your actions. That's what you planted. But what I am saying today, even in good things, if you're started to be a blessing to other people, if you're started to follow Jesus, if you're started to be faithful to Jesus, time will come, you will see His faithfulness in your life and even to the life of the generations to come. And that's what we want to happen. Na yung pagmamahal ng Diyos ay hindi lang magstay sa atin, but even to the generations to come. Kaya sinasabi ni Moses yan, because yung kausap niya is bagong henerasyon na, ang sinasabi ni Moses, minsan, may ma-enjoy kayo, yung promise na, makakapunta kayo doon, pero dahil hindi nyo pinaghirapan. Dahil may naunang henerasyon na pinagtrabahuhan yan, na naging faithful sa Diyos, kaya may promise land kayong tinatamasa ngayon. That's overflowing with milk and honey. At yun po yung kanilang bagay na paulit-ulit na nire-remind so that it keeps them humble. Hindi sila yumabang. Dahil alam nila, hindi lang to paghihirap namin. Pero dahil tinulungan kami ng mga naunang henerasyon. That's why sa movement natin, we're always grateful. Hindi ko nalalagyan ng pangalan. Sa mga naunang henerasyon. Di ba? At hindi po yan mawawala. Dahil again, the reason why we're enjoying this, dahil may mga naunang leader that they keep faithful to God. At yun po yung isang bagay. Kaya ngayon, tayo, this is our generation, it's our duty to keep ourselves holy and faithful to the Lord. Because the next generation will inherit it. Maipapamana po natin yon. Sabi ng Numbers chapter 23 verse 19, ang Diyos ay hindi kamukha nating mga tao. Na hindi siya nagsisinungaling. Sabay-sabay po natin basahin, God is not man that He should lie. Or a son of man that He should change His mind. Meron ka bang kilala pa bago-bago isip? Nangako, tas sasabihin, ay wag na pala, doon na lang kasi mas okay doon. Nangako pero hindi tinupad. But the Bible clearly showing to us, God is not man that He should lie. When He gave a promise for you, okay, hindi para sa iba na inagaw mo lang, a promise for you, God will gonna fulfill it. And sabi dyan, He said it, and will He not do it? Tingin nyo, sinabi niya at babawiin niya ba? Hindi niya ba tutuparin? But also He has spoken, and surely He will fulfill it. That's why yun yung isang bagay na gusto ko pong makita nating lahat na hindi awa lang ang binigay ng Diyos. May ginawa siya para bigyan ng kasagutan yung mga pangakong ibinigay niya sa atin. And again, in Deuteronomy chapter 7, verse 11, to wrap up this, the Bible is saying that you shall therefore be careful to do the commandment and the statutes that the Lord your God command you today. Ibig sabihin, meron ng pinagagawa ang Diyos. Bakit? Because una, the beneficiary of our obedience is no other than ourselves. Ang unang magbe-benefit ng pagsunod natin sa Diyos ay tayo, hindi ang Diyos. Pangalawa, ang pagsunod natin sa Diyos, ang susunod na makikinabang nito ay ang susunod na henerasyon. Bakit? Kasi ipapamana natin sa kanila. That's why even God Himself, because He promised, He is faithful to fulfill it. Kaya ang gusto ko pong makita nating lahat ngayong hapon na to, it will not be easy. But one thing that we know, God set us apart
And He remains faithful to address all our issues and concern, even our brokenness. And the third thing, church, we are set apart to send out. Ang sinasabi lang po nito, yung mga naunang leader sa atin, they keep their faithfulness to God. That's why we're enjoying what we have as a movement. Pero sana hindi huminto sa atin. Sana yung kabutihan ng Diyos mag-overflow sa buhay natin at maipasa natin at maipakilala natin ang Panginoon sa ibang mga tao. Just to give you an example para mas maintindihan nyo po, itong mga tao na to, yung mga pambato ng Pilipinas sa Olympics, this Paris 2024, Paris Olympics 2024. Di ba? Andyan sila Carlos, sila EJ, sila Nesty, and most of them. And looking at them, every time na nandun sila sa ibang bansa, sa Paris, doing their best para makapag-uwi ng medalya, alam mo kung ano yung nasa isip nila? Pilipinas. And I want you to think of this very, very carefully. We're calling ourselves Christians, but are we representing Christ? These people are Filipinos, and they're representing the Philippines. We are Christians. Nire-representa ba natin ang Diyos? Pag nakita ka ng kapitbahay mo, anong klaseng pagkatao ka? Anong klaseng karakter ang meron kang ipinapakita sa kanila? Pagdating mo sa labas ng simbahan, are you still praying for other people? Or dahil sinabi lang ni Pastor, let's pray for one another. And again, here's the thing. Maraming tao, hindi nila alam yung storya na ginawa ng Diyos para sa ating lahat. But para makarating po tayo at makarating sila sa pagkakaunawa natin ngayon, isa lang po ang solusyon. Ipakilala natin si Kristo. I-represent natin si Kristo. Na sana makikita mo, suot-suot ko ngayon, hindi ang Pilipinas, pero ang pangalan ni Jesus. And that's the reason why we are set apart and we are sent out. And the same thing with the Jews. And I want to end with Romans chapter 10, verses 13 to 14. All of us were believing that everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Tama? But the question is, how they can be saved if they do not believe? And logically speaking, how they will believe if no one is preaching? Kasi they will never heard something. Wala silang maririnig kung walang magsasalita. Ang tanong, sino ba yung pinadadala ng Diyos? Sino ba yung sinet apart ni Lord so that we can send or we can preach? And that's us. I hope hindi mawala yun sa buhay natin. Now, we're preaching the gospel because at the end of the day, as much as we can, gusto natin na makilala ng mundo kung sino ba si Kristo at kung ano ba yung ginawa ni Jesus sa atin. Maybe some people will gonna laugh at us. Maybe they will persecute us. And that's the thing. Na kung nahihirapan ka, kung gusto mo nang mag-give up, sana balikan mo, may ginawa ang Diyos sa'yo. That's why we can do it to other people as well. Hindi lang po naawa, pero may ginawa. So, and one of the very, very familiar na ginawa ng Panginoong Hesukristo sa buhay natin, He gave His life on the cross. There are times that He doesn't want. Ayaw niya. He prayed 3 times, Lord, please take this cup away from me. Lord, ayokong gawin to. Lord, naaawa ako sa kanila, mapapahamak sila. Lord, maaawa ako sa kanila dahil there's an eternal separation. Pero Lord, hindi sapat na maawa lang ako. But I need to give my life for these people. And that's what Jesus did. Na wala kang maipagmamalaki, na walang dahilan para piliin tayo, but yet, God still chose and loves us.
in the middle of our brokenness, in the middle of us being sinners, yung Diyos pa rin yung pumili sa atin. Because again, Romans 5:8, the Bible is saying that God shows, in other translation, demonstrate His love towards us. May ginawa. He demonstrated. Hindi kinuwento lang. Na kahit makasalanan tayo, pinili niyang mamatay para bayaran ang mga kasalanan ng mga tao na magiging dahilan ng pagkakahiwalay natin sa presensya ng Panginoon. Ang tanong, naawa lang ba yung Diyos? May kabayaran. May ginawa. May sinakripisyo para sa makasalanang taong katulad ko. And He paid the price for it. He paid the price for our brokenness. He paid the price for our cluelessness. Na madalas nagkakamali tayo because we're always saying, ignorante ako eh. But yet, God still paid for it. Sabi niya, covering our shortcomings, hindi tayo nakaabot sa sukatan, sa pamantayan. But yet, God still paid. And with His grace and offering us the redemption and hope, that the reason why God allowing us to experience this, because He loves us. There's no other reason. He chose you, hindi dahil magaling ka. Because we're nothing, and we're really don't know what to do in our lives, but God still choose us. And at this time, I just want to pray for us this afternoon. As I end, I just want to pray that maybe some of us, we're in the season that we're always trying to doubt. We're always questioning God. Lord, worth it ba ako? Lord, karapat-dapat ba ako mag-serve sa'yo? Lord, am I enough? Am I a good leader para ma-represent kita sa mundo? And boldly, I will answer that question. Alam niyo po kung ano yung sagot? Hindi ka karapat-dapat. Dahil ako din, hindi karapat-dapat. Pero buti na lang may grasya ang Panginoon. Kaya nagkaroon tayo ng kakayahan na ating gampanan ang misyon na ipinagkatiwala sa atin. God will gonna use the weak to shame the strong, and even the foolish of this world to shame the wise. At okay lang na i-admit na hindi ko kakayanin, but yet, God is there. He will continue to be with us. And as I invite everyone to close your eyes and bow down your heads as we pray, if you are here, you felt like you are broken, you felt like that you don't know what to do, you felt like that there's no more hope in your situation, submit it and surrender to God. Ano pong gagawin natin? Go back to Him. Because God will always choose you. Ilang beses ka mang natapakan, ilang beses ka mang na-reject, ilang beses ka mang na-crumpled, ilang beses ka mang napagtawanan, ilang beses ka mang inabuso ng mundo, God will always be there for you. You are the apple of His eyes. Patuloy ka man tumakbo papalayo sa Kanya, hahabulin ka ng grasya ng Panginoon hanggang bumalik ka sa pagmamahal ng ating Panginoon. And if you are that person, I want to speak a blessing to your life this afternoon. Can you just boldly raise your hand as an act of humility before God? Lord, marami pong salamat for all the people who are raising and acknowledging that we are not enough, that we are sinful, that we are stubborn people, God. Lord, we pray right now, God, that your grace will continue to sustain us upang maipagpatuloy namin, Panginoon, yung journey na sinimulan mo sa buhay namin dahil ipinangako mo na kung ano man yung sinimulan mo, Panginoon, ikaw ang kukumpleto at tatapos nito. That's why, Lord, we're expectant that you are faithful to fulfill all the promises that you have given to each and every one of us. That's why, Lord, we're more excited. We're more excited to face tomorrow. We're more excited to follow you, to obey you, God. Dahil merong pangako at yun yung pangahawakan namin more than the result of our efforts and sacrifices. Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal mo dahil hindi ka nagkulang, dahil ikaw yung Diyos na nagmahal at ikaw yung Diyos na pumili ng walang pag-aalinlangan. Panginoon, maraming pong salamat sa buhay ng bawat isa na nandito at ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.
ang lahat po ay magsabi ng Amen. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.